Ibinago ng ating mahal na Panginoong Hesus. Praise God na sila ay pinagpala, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, yung mga wala ng pag-asa, mga minamahal, sa ospital, mga minamahal. Praise God, dito ipinapanalangin lang, mga minamahal, sila po ay nagsisigaling, mga minamahal. Praise God, yan po ang himala, mga minamahal. That's why Jesus Miracle Crusade International Ministry, dahil dito po ay maraming himalang nangyayari, mga minamahal. Yung mga dating mga adik, mga minamahal, dating may mga bisyo, mga minamahal, mula nung sila ay nakakilala sa Diyos, sila po ay binago ng ating mahal na Panginoong Hesus. Praise God. At pinaghahanda na po natin ang mga magpapasalamat sa araw na ito, mga minamahal, mga pinagpala. Sa araw na ito, mga minamahal, ating beloved brother Daniel Valles, susundan po ng ating beloved adult choir, beloved brother John Dison, sundan po ng ating beloved children's choir, at beloved sister Bea Saking, praise God, hallelujah. Sundan po ng ating beloved youth and singles choir, ang huli po ang ating beloved Peter de Loyola, praise God, hallelujah. Sila po mga minapala sa araw na ito, mga minamahal. Kayo po ay magsihanda, mga minamahal, praise God. Narito po, mga minamahal, ang ating beloved Brother Daniel Valles sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. We gave the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, Jesus Christ. Praise the Lord. Magandang hapon na po sa ating lahat dito. And binabati ko po na magandang hapon po ang ating beloved children and all of beloved brethren. I was saved in this ministry since birth at the time, and praise the Lord. Nung time na yun, mga minamahal, nung nasave ako sa gawain na to since birth, and then my dad was a preacher, my mom was a finance choir at the time. Mga minamahal, yung mahirap yung buhay namin noon, and then sobrang hirap po ng buhay namin because there's always a time that we don't have something to eat. And dumating yung point na nag-decide yung papa ko na umalis sa pagiging manggagawa kasi nga nahihirapan na din siya anuhin yung mga pangailangan namin. And then bumalik kami dun sa lugar ng lola ko, and then bagamat umalis kami sa pagiging manggagawa, nagpatuloy lang po kami yung mga kapatid ko sa pagdalo sa gawain, kasama ang mga pinsan ko, mga relatives ko. And then, at the time, doon ko rin na sa sarili ko na bumalik yung papa ko sa dati niyang bisyo. And nung time na yun, nung bata po ako, bagamat ginagamit ako bilang children's choir at the time, pero hindi ko po na yung sarili ko kung ano ba talaga yung tunay na paglilingkod sa gawain. Dumadalo lang po ako, yun lang po. And then, after ng church, babalik ako sa barkada ko, uuwi ng bahay namin. And then, nung time na yun, kasi nga, nababarkada ako, kasama ko yung mga pinsan ko, mga kapatid ko. Nagiging na po kami dun sa lugar namin kasi we're always looking for a fight to some kids. Then, nung time din na yun, mga minamahal, dun po ako na ng mga kaaway ko noon. Nung nagpunta kami ng school na yon, and then yung mga kaibigan ko, naiwan po sila sa isang lugar na yun kasi pupunta sana kami ng school na yun para
para bang yung titingnan namin kung nandun yung mga kaaway namin. And then, nung time din na yun, mga minamahal, nung nandun na kami, hindi ko na ano yung sarili ko na nandun na din pala yung mga kaaway namin. And then, nung time din na yun, nung nakita kami ng mga kaaway namin, kasama ko yung isa kong kaibigan, bigla po kaming hinabol. And then, nung bigla po kaming hinabol, nung dun sa school po na yun, bigla po akong umakyat sa isang pader. Kasama ko yung kaibigan ko, and then siya nakakyat siya, and then ako na lang po yung naiwan. Tapos, nung time din na yun na ako yung naiwan, nahila po ako pababa ng isang kaaway po na yun kasi hindi na po ako nakaabot na makakyat po ng pader na yun. At nung nahila po ako pababa, na dumapa po ako sa isang sahig sa lakas po ng pagkakahila na yun. And then, nung time din na yun na akmanan po nila akong susuntukin, doon din po yung kaibigan ko sinabi niya na wag niyo anuhin kasi hindi po namin kasama yan. And then, nung time po na yun na susuntukin na po ako, sinabi po sa humila sa akin na huwag niyong gagalawin yan kasi hindi nila kasama yan. And then, praise the Lord po, nung time na yun, nung sinabi po yan nung humila po sa akin, tumingin lang po ako sa mga mukha nila pero parang hindi po nila ako na ano kasi every time po na nakikipag-away po kami sa kanila, nakikipag-suntukan, lagi po akong nasa harapan, lagi po nila akong nakikita. Pero nung time po na yun, hindi po nila na ano sa sarili nila na kasama po pala ako dun sa ano. Tapos umalis lang po ako na parang wala lang po nangyari. Ang layo po ng tingin nila. Parang nga po akong invisible lang dun na parang dumaan lang. And then, nung time din po na yun na lumabas po ako ng school na yun, kasi nauna po yung isa kong kaibigan, nagdahan-dahan lang po ako bago lumabas. At nung papalabas na po ako, doon na po ako nagparipas po ng takbo kasi nga sa sobrang kaba ko din po. At nung time na yun po, hindi ko pa na-realize na pinoprotektahan po pala ako ng mahal na Panginoon Jesus. And then, di pa po yun doon na tapos yung pagiging makulit ko sa mahal ng Panginoon. Every time po na nag-aaral po kami, kasama ko po yung mga pinsan ko na naman at mga kaibigan ko. We're always do cutting classes. Tapos, hindi po talaga namin kinukumpleto yung pag-aaral namin kasi lagi po kaming naliligo sa dagat. Tapos, nung time po na yun na lagi po akong naliligo ng dagat, halos umabot po ng 1 month yun, everyday po yun nangyayari. At doon po nga na nagkaroon pa ako ng ear infection sa tenga ko kasi lagi pa akong sumisisid sa isang bangka sa ilalim nun. Tapos doon pa ako lumalangoy-langoy. And then, nung time din na yun, nagkaroon ako ng ear infection. Umabot po yun ng 1 year, mga minamahal. And then, napakahirap po kasi nung habang nag-aaral po ako, talagang iniiwasan po ako ng mga kaklase ko kasi nga sobrang baho pag lumalabas po yun sa tenga ko. And then, umabot po yun ng 1 taon, nagkaroon pa ako ng conviction sa mahal na Panginoon na ilihans ko po yung karamdaman ko po na yun. And then, nung time din po yun, nung araw na yun, nung nalihans ko, after ko maligo, linisan ko yung tenga ko, may nakuha po akong blood clot sa tenga ko. And then after po nun, hindi na po yun bumalik hanggang ngayon, mga minamahal. Then, ipatuto ko lang po yung mga nangyari sa buhay namin since dahil nga po dun sa buhay namin, nagpunta po yung papa ko sa Manila para maghanap po ng matinong trabaho para ma-provide po yung mga pangangailangan namin. At doon, pumunta din po kami doon, kasama ko yung mga kapatid ko.
Nung time din na yon, mga minamahal, nung na doon kami sa Manila, dumalo po ako ng gawain sa main church nung time na yon. At nung dumalo po ako, naalala ko noon, Friday yon, kasama ko yung lola ko kasi nananahi kasi siya. Ako yung nagdadala ng mga tinahi niyang mga uniform sa mga choir member, lahat-lahat. Tapos, kasi hindi niya kasi kaya magdala nun. At nung Friday night na yun, mga minamahal, habang nagpupuri po, nandun po ako sa Amoranto, nakaupo lang po, nanonood lang po ng mga umaawit, parang grades. I was in 6th grade at the time, mga minamahal. Tapos, naku-curious ako kasi may dumating na parang mga sasakyan na sunod-sunod. Tapos bigla pong nagsitayuan yung mga beloved brethren natin, tinataas yung kamay nila. Tapos, napapatanong naman ako sa sarili ko kung bakit nila yung ginagawa. Tapos, naku-curious ako sa sarili ko. Tapos, nung time na yun, nagpupuri na yun. And then, sinunod ko po yun kung ano yung ginagawa nila. Tapos, habang sinusunod ko po yun, tinataas ko din yung kamay ko, mga minamahal. Doon ko lang po nalaman na si Mala Pastor Pal pala yun. Tapos bigla na lang pong malamig na hangin po yung umano sa sarili ko na habang umaawit po doon, bigla na lang po ako napuspos ng Panginoon Espiritu. Na Panginoon Jesus. Kasi bilang isang bata, mga minamahal, napakahirap po talaga na maintindihan yung pagmamahal ng mahal na Panginoong Jesus. Pero nung time na yon, grade 6 na po ako, talagang doon ko lang po na-realize na doon ko po na pagtanto yung sarili ko na pinadama pala ng mahal na Panginoong Jesus yung pagmamahal niya sa akin. Kaya, nagpapasalamat din ako. Tapos nung after ng service na yon, nag-isip po yung lola ko na pumunta kami doon sa baba kasi may nagbabautismo doon. Tapos sinabi ko naman sa lola ko na bakit naman ako magpapabautismo? Nagbabautismo na ako sa Dolores. Kumbaga parang mariribaptize ako. Tapos ininsist naman yung lola ko na kailangan ko magpabautismo kasi yun daw yung kailangan. And then, nung time din na yun na nagpabautismo ako, bigla na lang po nagbago yung lahat. Nung time din po yun ng Friday na bigla pong naliwanagan yung isip ko, mga minamahal. Tapos, ayun na, doon din po yun, doon na rin po ako, yung time na yun, doon na rin po ako hindi dumalo sa paglilingkod. Yung parents ko na lang, yung lola ko, yung mga kapatid ko. Hindi na po ako dumalo. Pero nung time na yun, mga minamahal, doon ko po na-experience unti-unti yung mga paghihirap namin, yung mga hindi ko ginugusto sa buhay ko, mga minamahal. Doon naman po na, sa sarili ko na, lagi ko pong namimiss ang mahal na Panginoong Hesus. At nung time na yun, mga minamahal, pass forward, mga minamahal. And then, gusto ko lang po ipagpasalamat sa mahal na Panginoong Hesus na dinala niya kami dito sa Amerika. Amen. Praise the Lord. Ever since, mga minamahal, it's always in my dream na makarating po talaga dito sa Amerika. Hindi ko po talaga inaakala na mangyayari po sa amin yun. Kasi nung bata po ako, lagi ko pong tinatanong kay Papa kung kailan po kami makakarating dito sa Amerika. And then, hanggang sa nag-college na lang po ako, doon po na bigla na lang po yun, dumating yung case namin, yung petition namin. Pero nung time po na yun, mga minamahal, nanlalamig po ako. Tapos, nung time din na yun, nasa Dolores na din ako. At sakto naman po nung
time din na yon, yung pinsan ko po, nanumbalik po siya sa mahal na Panginoon Jesus, tapos ginagamit na din po siya sa pagiging choir at that time. Tapos, nagkaroon po siya ng sharean ako ng Word of God na manumbalik ako sa paglilingkod kasi time na rin talaga na manumbalik kami. Kasama ko yung mga pinsan ko, buong pamilya ko. Tapos, nung time din na yun, habang minomotivate po ako ng pinsan ko, bigla ko na lang po na sa sarili ko na parang may nilagay na memory card yung mahal na Panginoon Jesus sa puso ko na bigla ko na lang naalala yung mga kabutihan na ginawa ng mahal na Panginoon Jesus sa buhay ko. At nung time din po na yun, mga minamahal na bumalik ako sa paglilingkod kasi nung time na yun, it was Thursday, tapos in-encourage ako ng pinsan ko na manumbalik, tapos dumalo sa gawain nung Friday kinabukasan. Talagang yung sinare po sa akin ng pinsan ko, pinag-isipan ko po yun. Nung gabi na yun, hindi po ako makatulog. Tapos, nung gabi po na yun, umiiyak po ako sa malapit ng Jesus na grabe yung kamis ko sa Kanya. And then, nung dumalo po ako nung Friday na yun, sinabi ko sa pinsan ko na dadalo na ako sa paglilingkod. Na sama-sama tayo na maglilingkod sa mahal na Panginoong Jesus. Tapos, nung time din po na yun na dumalo po ako, hindi pa po nagsusoli mga minamahal, talagang pinapadama na ng malapay ni Jesus yung banal na presensya niya sa akin. Tapos, gusto lang po ipatotoo yung time na kung paano kami po nakarating dito sa Amerika. Praise the Lord. 20 years po yung hinintay namin na makano po dito. Tapos nung time po din po na yun na nanubalik po ako sa mahal ng Panginoong Jesus. Tapos, kasi nung time na yun, mga minamahal, wala po kaming pera kung saan po kami kukuha ng panggastos, kung paano po maano po yung petition namin. Kasi yung family po namin dito sa Amerika, maano po yung isip nila kasi malaki nga po yung gagastusin namin. Tapos, nung time din na yun, umabot po yun ng 1 year. Sakto din naman po na nanumbalik po ako sa mahal na Panginoong Jesus. Talagang isinurrender ko yung buhay ko sa Kanya. Lagi ko pong pinagpipray na sana hipuin yung puso't damdamin ng relatives ko dito sa Amerika kasi na sila talaga yung gamitin ng mahal na Panginoong Jesus na yun. Tapos nung time din na yun, after 1 year po, nag-decide po yung relatives ko na yung kukunin lang po nila na ipagpapatuloy po yung petition, si Papa, ako, tsaka yung isa kong brother. And then, hindi pa po ako nawalan ng pag-asa. Gusto ko po kasi talaga na makarating po lahat kami dito. And then, lagi ko po yung pinagpipray sa mahal na Panginoon Jesus na hipuin yung damdamin ng mga relatives ko dito. Tapos, sakto naman po na nung time din po na yon, mga minamahal, nag-decide po yung relatives ko dito na kunin na po kami lahat. Mga Praise the minamahal. Lord. Praise God. Tapos, nung time din na yun, mga minamahal, yung inaalala ko kasi magta-turn 21 na po ako, tapos hindi po ako nakakarating dito sa Amerika kasi yung case ko na yun, pag once nag-turn 21 na po ako, hindi na po ako masasama. Mag-age out na din kasi. Tapos, grabe po yung pagsusumama ko sa mahal na Panginoon Jesus na kung paano niya hinipo yung damdamin ng mga relatives ko dito na maghimala din siya sa case namin. Tapos nung time din na yun, mga minamahal, habang nagpa-process kami ng documents, na sumali po ako sa isang group, kasama ko po yung papa ko, yung doon sa Facebook po, mga minamahal. And then,
sumali din po kami sa isang group chat. Doon ko po naano sa sarili ko na yung mga group chat na yon, same case din pala sa amin. Tapos sobrang tagal na po nila na hindi pa po na-process yung documents nila, hindi pa po sila nabibigyan ng interview. Tapos yung mga anak nila nag-age out na lahat. Tapos na-discourage, habang binabasa ko po yun, na-discourage po ako. Pero I just want to thank the Lord na kahit po ganun yung nangyayari habang binabasa ko po yun, nandun po talaga yung comfort ng mahal na Panginoon Jesus na manalangin lang po ako, mag-pray po ako. Tapos habang nagpipray po ako sa mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, habang nag-scroll down po ako sa Facebook page na yon, yung sinalihan ko, may nahanap po akong na same case din sa amin, tapos age out din sila. Wala pong nagtatry na gawin po yun kasi pag once marami ka pong email na ipinapadala sa NVC or embassy ba yun? I forgot the name of those. Tapos, pag once ganun po yun, mga minamahal, maaring ma-delay po yung namin, yung case namin. And then, glory to God, mga minamahal. Praise the Lord. And then, salamat sa mahal na Panginoong Jesus na yun kasi nung time din na yun, mga minamahal, sinacrifice ko po yun na bahala na kung ma-delay yung case namin or ano man dyan. Basta importante, mahalaga, maano po yun. Tapos pinalangin ko po yun sa mahal na Panginoong Jesus na walang anumang mangyari. And then all of a sudden, bigla pong may nag-email sa amin na yung case namin pinadala na po dun sa embassy. Tapos, doon na po na-aprobahan yung case namin. Tapos, binigyan po kami ng interview. Hindi pa po. Before pa po ng interview, binigyan po kami ng parang na mag-process na po ng mga documents namin na i-upload na po yun. Yun na tayo. I forgot. Tapos, habang pinaprocess po yung documents na yun, mga minamahal, praise the Lord. Tapos habang pinaprocess po yung mga documents na yun, mga minamahal, doon po na I think hanggang dito na lang po muna yung patuto ko. At lahat ng papuri, salamat at thanks. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. God bless you po sa ating beloved Brother Daniel Valles sa kanyang pinagpalang patuloy.